Husay mo talaga, Emilio. May parausa ka na, may alilat pala bigasan pa. Ikaw na ang maging gwapo, Gabino. Uy, paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga inang inilalagay sa isang tabi ang kapakanan ng mga anak dahil sa pansariling kaligayahan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Leonora sa ating dulang sa kanyang panahon. Nagustuhan mo ba ang luto ko, Emilio? Oo naman, mahal. Ang sarap. Pero siyempre, ikaw ang gusto ko. Oh, ikaw talaga. Lagi mo na lang akong binubola. Totoo ang sinasabi ko, Leonora. Gusto ko nga sana magsama na tayong dalawa. Para dito ka na lang titira sa bahay ko. At kahit anong oras, pwede kitang lambingin. Ikaw talaga. Gusto mo nang magsama na tayo? Oo, sabi mahal. Kaya kunin mo ng lahat ng mga gamit mo sa inyo. Dito ka na sa piling ko. Kaya lang, ang bunso kong anak baka hindi siya sumama sa akin. Hindi, iwan mo na lang siya kay Aling Tendeng. Kasi hindi ko naman siya kayang buhayin. Ikaw lang ang kaya ko. Nakikisama ka na kay Emilio? Opo, Inay. Yun po yung napagkasundoan namin. Pero Inay, ayaw ko po kay Mang Emilio. Hindi mo naman siya makakasama, Rhea. Dahil iiwan kita rito sa lola tinding mo. Po? Pero Nay... Pupuntahan na lang kita rito 2 beses sa isang linggo at ibibigay ko rin ang mga kailangan mo. Anak, duda ako sa lalaking yun. Baka niloloko ka lang niya. Inay naman, bakit niyo naman nasabi yan? Kung talagang mahal ka niya, pakakasalang ka. At sisikapin niyang buhayin kayo nitong apo ko. Biyuda ka naman. At matandang binataan naman siya. Sobra naman kayong humatol. Oh. Mahal ho ako ni Emilio. Mapatutunayan ko rin yan sa inyo balang araw. Kunin mo itong mga dala kong groceria at bigas, Rhea. Dalhin mo sa kusina, ha? Opo, Chong. Dito na po muna kayo. Salamat sa mga dala mo, Pipito. Alam mo ko, Nay, na iniwan na po sa inyo ni Leonora si Rhea. Ay, oo, anak. At tanging maliit na tindahan ko lang ang inaasahan namin ng pamangkin mo. Noong una, nakakapagbigay para kay Rhea ang bunso mong kapatid. Pero nitong mga nakaraang linggo nagkukulang na. Baka ho siya na ang bumubuhay sa kinakasama niya. Babae yun talaga, matanda na. Pabigla-bigla pa ng pasya. Ang iniisip ko ngayon, paano yung pag-aaral ng pamangkin mo? Kapag nagtagal pa ng pakikisama sa lalaking yung si Leonora. Mahal, di ba sweldo mo ngayon? Oo, mahal kaya lang, pasensya na. Kulang tong pera ko. Ha? Kulang na naman? Paano naman kasi inutang ni paring Melchor dahil may sakit daw yung kanyang asawa. Nung nakaraang sahod mo, ang kumparing Gabino mo ang nangutang sa'yo. Ngayon naman yung Melchor. Pasensya ka na, Leonora. Kawawa naman mga kaibigan ko kung hindi ko sila tutulungan. Marami kasi tayong dapat bayaran. May mga dapat pang bilhin dito sa bahay. Tapos, kailangan ko pang bigyan ng anak ko. Tsaka mo na lang bigyan yung anak mo. Unahin mo na lang yung mga pangangailangan natin. Total naman,
nakatira sa nanay mo ang bunso mong anak. Mabuti naman. Nagpunta ka rito sa bahay ko, Leonora. Sabi mo kasi nang tawagan mo ako sa cellphone ko, may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ano ba yun, kuya? Hindi naman sa pinakikialaman kita sa pakikisama mo doon sa Emilio na yon, ano? Ha? Pero, ikaw nagkukulang ka na ng obligasyon mo kay Reye. Hindi bali yung pangalan mong si Ramil. May asawa na yun at maayos na trabaho. Pero si Rhea, bata pa. High school pa lang. At talagang kailangan pa ng gabay at suporta mo. Kasi kuya, Dati. ano eh? 2 beses, 1 linggo, nasasamahan mo siya kina inay. Nagbibigay ka rin ng para sa mga pangangailangan niya. Ngayon, lahat lang yun, wala na. Kasi kapos kasi kami ngayon, kuya dahil nagkasakit si Emilio. Isipin mo rin sana ang kapakanan ng pamangking ko, Leonora. At hindi ang pansarili mo lang. Kailangan ka ng anak mo. Alalahanin mo, matanda na ang magulang natin. Kuya. At hindi na niya kaya na balikatin pa ang obligasyon mo sa iyong anak. Rhea? Nay, Ay, bakit ka narito? kasi po kailangan ko na pong magbayad sa librong bibiling ko para Ha? sa isa ko pong subject. Hindi naman kayo nagpupunta sa bahay Kaya sabi ko kay Lola, ako na lang pupunta dito. Ay, nako. Anak, pasensya na ha. Wala akong pera ngayon Pero Nay, ako na lang pong walang libro sa amin. Nahihirapan na tuloy akong gumawa ng assignment. Manghiram ka na lang muna sa iba. Tapos, babayaran ko na lang sa sahod ko. Kanino po ako manghihiram? Sa tiyo Pipito mo. O kaya, sa kuya mo. Tawagan mo siya. Ba't ganun, Nay? Pag sa akin, wala kayong pera. Pero pag kay Mang Emilio, meron. Hindi na po ba ako mahalaga sa inyo? Tumigil ka na nga. Sige na, sige na. May gagawin pa ako. Pambihira naman si Leonora, oo. Nahumaling na siya ng husto sa kinakasama niya. Pinabayaan na niya pati mga pangangailangan ng anak niya. Nakalimutan na po ako ni Inay. Si Mang Emilio na lang ang mahal niya. Hindi naman siguro, Apo. Maaring nadidimlan lang ang isip ng nanay mo. Rhea, ito. Ito yung perang pambili mo ng libro. Salamat po, Tio Pepito. Basta, mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. At kahit ganyan ang nangyari sa nanay mo, huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil kahit nagkukulang man siya, siya pa rin ang nanay mo. Oo, tama ang tiyo mo. Sa halip, ay lagi mong isama sa iyong panalangin ng iyong ina para mabuksan ang kanyang isipan at ituwid ang kanyang mga pagkukulang. Bilib talaga ako sa'yo, paring Emilio. Ang dali mong napapaniwala si Leonora sa mga alibay mo. Uy, siyempre. Ako pa. Magaling ako Magaling magdahilan. Magaling pang magromansa. Ano sinasabi mo pag umuwi ka ng lasing? Ay, nilibre ako ng barkada. Oh, lusot, di ba? Husay mo talaga, oh.
May parausa ka na, may alilat palabigasan pa. Ikaw na maging gwapo, Gabino. Uy, paano kung magalit na sa'yo si Leonora at hiwalayan ka? Di niya magagawa yun. Alam mo, sobrang patay na patay sa akin yun. Kita mo naman, sumama sa akin kahit walang kasal. Iniwan pa ang anak niya. Patay na patay sa akin yun eh. Aray ko. Sakit ng ulo ko. May hangover na naman ako. Nasaan kaya si Leonora? Mahal! Mahal, pagtimpla mo ako ng kape. Mahal! Magtimpla ka mag-isa mo! Hoy! Bakit umagang-umaga galit ka? Wala naman ako kasalanan sa'yo Manluloko! Bakit mo ako sinampal? Kulang pang kabayaran niya sa mga panloloko mo sa akin! Ano? Walang iya ka. Pati anak ko pinabayaan ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil akala ko mahal mo rin ako. Yung pala pinaibig mo lang ako para sa mga pangangailangan mo. Walang iya ka. Teka. Sino na naman nagsabi sa'yo ng kasinungalingang yan? Sabihin mo nga! Bubugbugin ko sa harap mo! Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo! Sa bibig mo mismo narinig ko lahat kagabi! Ano? Habang nagiinuman kayo ni Gabino at iiban yung mga barkada doon sa tindahan ni Aling Gundeng! Leonora. Ang sama mo! Makasarili ka! At ako naman nagpakatanga sa'yo! Kaya pala kahit minsan hindi mo ako inalok ng kasal dahil hindi ka seryoso sa akin! Leonora, magpapaliwanag ako. Tama na! Ayoko na! Itutuwid ko na lang ang katangahan ko! Maghiwalay na tayo! Inay, Oy, Leonora, bakit narito ka? May dala ka pang mga maleta mo. Lola Tinding, magpapaalam po sana ako sa inyo. Magtitinda po ako ng kakanin mamayang hapon. At, ay, Rhea, narito po pala kayo. anak, patawarin mo ako. Napabayaan kita dahil sa pansarili kong kaligayahan. Ay, Ibig bang sabihin yan, anak, natauhan ka na. Opo, inay. Hiniwalayan ko na po si Emilio. Nalaman ko na niloloko lang pala niya ako. Kaya lumayas na ako sa bahay niya. Nay, sana mapatawad niyo ako ni Rhea. Lola, dininig na po ng Diyos ang panalangin ko. Ibinalik niyo na si Nay sa akin. Ang tao ay dapat na maging maingat sa pagpili ng mamahalin upang di masaktan ang kanyang damdamin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Nandicho Jr., Bobby Cruz, Rosana Villegas at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Gutiat. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.